Muli po kami lumalapit, Ama, sa trono ng biyaya. Nagpapasalamat, O Diyos ng kadakilaan, sa napakagandang pagkakataon, panahon na iyong inibigay sa amin, upang ikaw ay aming masamba na mayroong kalayaan. Ikaw po siyang manguna, O Diyos, maging sa pag-aaral namin ng mga salitang ng Diyos, na ito po siyang paunawang dito sa amin. At nariyan dakilang Diyos na magiging gawin po namin, Panginoon, habang kami naghintay sa muli mo tulad. Sumailalim kami ng iyong kapangyarihan, O Diyos, at kami linisin sa lahat ng aming karamihan. At nariyan, O Diyos, dalangin po namin na anuman, Panginoon, ang mga hadlang sa gawal na gawa ng kaaway ay aming sinasaway sa oras dito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po namin dalangin at silamang po kapurihan ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. At sa oras mo ito, tayo po ay nadako po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nariyan po, mga kapatid, na na-mention ko nga rin po nakaraan, at nariyan na nating ayaman na upay tulutan man tayo man ay maka-distract sa mga gawain ng Diyos, lalo na po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa oras nito, tayo po, mga kapatid, ay magsipagbukas ng ating mga Biblia. Dito po sa aklat po ng Matthew, chapter 21. Na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. So dito po sa verse 12 hanggang 13, na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. So pagbalay po ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga buhay na salita, na kanyang sinalita, na minsan na siya po ay pumunta sa templo at ipinakikita ng banal na kasulatan nang siya po ay makarating sa templo na literal, dahil spiritual, we are the living temple of the Almighty God. At ito po ay nangyari nang ang ating Panginoong Jesucristo ay pumasok doon sa templo. At nakita niya na yung templo na mayroong mga tao nandoon, na mayroong po mga ginagawa na hindi po pinanunggan ng ating alawin. Kaya narinig natin kanina yung pagsalita rin po ng ating beloved Brother Mario, na nakatungkol din po na mayroong pagkakataon na isang lugar na dapat natin igalang. At ito po ay nangyari sapagkat nandoon yung mga nagbibenta ng ibang mga sabihan, nandiyan po yung nagbambagay, at nandiyan po ginagawa yung bahay kalakalan, ang bahay ng aking ama. At ang sabi ng Biblia, siya nagalit at gumawa po siya ng pamagpas at kanyang itinumba ang mga lamesa, at sabi ng Biblia,
bakit ginagawa ninyong bahay kalakalan ang bahay lalainan ng aking Ama? So mga kapatid, ipinakikita ng banal na kasulatan na dito po na sinabi ng ating Panginoon na mayroong lugar na ito po yung bahay lalainan. So dito pinakikita ng banal na kasulatan na hindi natuwa ang ating mahal na Panginoon sa pangyayari sa kanyang nakita sapagkat siya po ay nanalo. So sa ating po paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maging sa mga disipulo ng mga alagad ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia dito sa Acts chapter 3 na mayroong ding pangyayari ng si Apostol Pedro at si Apostol Juan na sila man din po mga kapatid ay pumunta sa lugar po ng templo. At ang templo ito na ito po ang lugar na pinuntahan ng mga disipulo ng mga apostoles ng ating mahal na Panginoon at sila man din po ay mayroong gagawin doon sa templo. At ang sabi ng Biblia sa verse 3, ganito po, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer. Ang sabi po, being the ninth hour, ang sabi ng Biblia sa verse 1, si Peter at si John, sila po ay papasok at pupunta sa templo sa oras na mayroon po pananalangin. So, ang lugar na yun, kung bakit sila pupunta, sapagkat din po ay lugar kung saan na sila po ay mananalangin, na sila ay makikipag-ugnayan sa Panginoon sa lugar na yun na saan na ito po ay din. So, ngayon po, mga kapatid, sa ating din po paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ulitin ko po, ang Panginoon ay hindi natuwa nang makita niya ang pangyayari doon sa templo. At ang mga alagad na sila po ay pumunta doon sa templo upang sila ay dumalangin at makipag-ugnayan sa ating Panginoon. So ang tanong ay ganito, bakit tayo ngayon ay pumupunta sa lugar nito? Dito ang ating ginagawa na bahay panambahan. Nito ay ating ginagawa, nito ay bahay panalangin. So bakit tayo dapat pumunta sa lugar nito at ano ang dapat nating gawin? At ito ba ay kalooban ng tao o ito ay siya'y utos ng Diyos sa ating pong mga naglilingkod o sa mga tao? Kung bakit tayo naririto, sapagkat ito po ay isang utos ng ating Diyos na buhay na sinasabi ng banal na kasulat sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag natin kaliligtaan ang mga pagtitipon. So huwag daw natin pababayaan ang pagtitipon katulad ng ating ginagawa sa kasalukuyan na minsan ito po ay binabaliwala at minsan hindi binibigyan ng halaga. Subalit ito ay isang alatuntunin ng ating Diyos na banal, ang Diyos na makapangyarihan na huwag natin aayaan, huwag natin pababayaan, maging ang mga pagtitipon, maging ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi po, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the
the day approaching. So dito po, binibigyan ni Apostol Paul na isinulat niya sa mga taga-Hebreo. Bagamat ang mga Hebreo, ito po ay hindi mga Greek, hindi mga Hentil, na katulad ng Chinese, ng Filipino, ng Japanese. Subalit, ang sabi ni Apostol Paul, sa sulat niya sa mga Hebreo, dabilan na rin po tayo na huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon. Kung bakit tayo ay kinakailangan na tayo ay pumunta kung saan na mayroong pagtitipon katulad ng ganitong mga gawain sapagkat ito ay isang utos ng ating Diyos na makapangyarihan na ito ay huwag nating pababayaan. Sabi nga ng Acts 4:2, ang mga apostol man na sila man po ay araw-araw na nagsama-sama, nagpuputol ng ginapay at narinig yung kanila pong pagkakaisa. So binigyan din, ulitin ko po ang katagang ito na huwag natin babaliwalain ang utos ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga isulat ng mga apostles ng ating Panginoon sapagkat kapag ito ay iniutos ng ating Diyos na makapangyarihan, isang tiyak na bagay na ito ay nakakabuti sa ating mga hindi sinabi ng banal na kasulatan na huwag na ating pabayaan ang mga pagtitipon. Kundi kinakailangan na ito ay bigyan natin ng halaga, na ito ay ating mahalin, bigyan ng importansya sapagkat ito ay utos ng Panginoon. Bakit kinakailangan na tayo ay pumunta sa ganito po mga pagtitipon sa araw ng pagsamba? Sapagkat sa araw ng pagsamba, nariyan po ng sabi ng Biblia sa John chapter 4, ipinakikita ng banal na kasulatan na isang araw na ang ating Panginoon Jesucristo nang kasama niya ang mga alagad at siya naiwan doon sa Jacob's Well na kung saan na mayroong isang babaeng Samaritan. At ang babaeng Samaritan ito yung mga hindi purong mga Hudyo na sila po'y mayroong halo kumbaga sa mga breed, sabi nga nila na hindi ito maganda. So ngayon po, hindi sila nakikipag-usap. Kaya sabi ng Biblia na wala ang alagad, ang sabi po ng babaeng Samaritan na bakit ikaw ay nakikipag-usap sa akin na isang Hudyo. So hanggang sila po ay nagkaroon ng conversation, hanggang sinabi ng banal na kasulatan doon sa verse 23 and 24 na ipinakikita ng banal na kasulatan na ang sabi ng Biblia, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. At sa lugar na ito, ang sabi niya, sa lugar ng Jerusalem o sa mga bundukan ay hindi sasambahin ang Panginoon. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ito pala ang siyang dahilan kung bakit kinakailangan na tayo ay pupunta sa ganitong mga pagtitipon sa araw na pinagda ng Diyos na tayo ay sama-sama na sa Kanya ay sasamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So napakainam, napakaganda na ating napagdasan, na ating ginagawa maging kanina, na habang mayroong mga nakatayo sa harapan, na kahit mga bata, na kahit mga kabataan, mga mang-awit, mga matatanda, so tayo ay nakikipagkaisa sapagkat kinakailangan na tayo lahat, maging mga musician, mga mangkara,
Ito pala ang salita na nais ng Diyos na siya ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. At kinakailangan na sa ating pagsamba, ang sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, pero in verse 1, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: I beseech you, brethren, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So sa ating pagsamba, sa ating ganitong mga ginagawa, kinakailangan na ating ialay ang ating mga sarili, ang ating buong pagkatao. Kinakailangan maging ating kaluluwa, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating katawan, ang ating buong pagkatao ay kinakailangan na ating i-present, na ating ialay, na ating ibigay sa Diyos na makapangyarihan, at sapagkat ito ang kanyang nais. So kaya po sa ating pagsamba, kinakailangan ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga sarili, na tayo ay narito upang sumamba sa Kanya. So ngayon sinabi ng ating kapatid ko kanina na may pagkakataon na rin po yung isip natin, napakalayo, physical present but mentally absent. At narin po mga kapatid na kapag tayo ay sumasamba, ipine-prepare natin, kinakailangan, iniaayos natin ang ating sarili na tayo ay haharap. Ibibigay natin yung pinaka-the best para sa ating Lord. Di ba may pagkakataon, minsan baka yung iba, date lang, minsan yung iba, mayroong mga kausap na mga kinikilala na tao, talagang hindi makalis sa lamin, tumitingin sa sarili, tinitignan niyo kung ayos niya, kung siya kumorta na sa kanyang ayos. So mga kapatid, mas higit na dapat ng ating mga sarili ay ating i-alay sa Panginoon, na ating ibigay ang pinaka-the-best para sa Kanya sa ating pagsamba. Kaya kung tayo ay narito, mga kapatid, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Tayo mga alamok lamang, tayo mga kasalanan, di man karapat-dapat, subalit tayo ay kinahabagan, kinaawaan, minahal, pinalinga, binigyan ng Diyos ng kaligtasan at pagkakataon upang siya ay ating masamba, upang siya ating makilala, upang tayo ay ituring bilang mga anak ng ating Diyos. At ito ang dapat natin unawaan at unawain sa ating mga buhay na isang privilege na tayo po ay kabilang sa mga binuksan ng pangunawa ng Panginoon, inawa ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating ginagawang ito, ang ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siyang creator ng lahat ng mga bagay at siya rin ang nagbigay sa atin ng lakas, na siya ang Diyos na walang magsantay, na walang katulad at kaparis, at kinakailangan na siya'y ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapag tayo ay narito, mga kapatid, na-experience ko po sa aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Bagaman sinabi po ng 2 Corinthians 5:7, sabi ni Paul, walk by faith, not by sight, not by feelings. So mga kapatid, pero aking na-experience sa aking paglilingkod, nung ako po ay naglingkod sa ating Panginoon, yung
ng ating mahal na Panginoon na parang ikaw ay lumipat sa kalapahap na hindi mo ma-experience o kagalakan, unspeakable joy sa ni Peter. At yun ay isa na nagiging kalakasan ng bawat sumasamba, ng bawat naglilingkod sa ating Diyos na kapangyarihan, na ating maranasan ang Espiritu, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano natin ito maranasan kung yung ating paglilingkod, yung ating pagsamba, na wala ito sa ating mga puso, kung ito ay nasa puso lamang natin? So, kinakailangan na kapag tayo talaga ay sumamba, yung nais ng ating Diyos, ang sabi ng Biblia, mahalin ninyo ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas. Siyang pinakadakilang utos sa lahat. So, mga kapatid, mapalad tayo sapagkat ang ating sinasamba, ito po ay hindi Diyos-Diyos. Hindi na, kundi ang ating sinasamba ay ang Diyos na makapangyan. Na maaaring siya'y makapagbigay sa iyo ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, sa lahat ng iyong mga problema na siya'y makapagbibigay ng solusyon, upang ang iyong kaluluwa ay hindi mabulit sa impyerno pagdating ng araw ng dagat-dagatang apoy, at ikaw ay magtamo ng walang ng buhay na kapit. So, kaya kinakailangan sa ating pagsamba, kinakailangan hindi ito ritual. Kinakailangan na sa ating pagsamba, kinakailangan sincere po, seryoso tayo, naririto na ako ay pupunta sa pagtitipong ito, hindi para kay brother, hindi para kay sister. Ako ay pupunta sa lugar na ito sapagkat utos ng ating Ama na huwag papabayaan ang araw ng pagtitipon, na araw ng pagsamba, na ito ay para sa Kanya. Bakit kinakailangan na tayo ay narito? Maliban na ang maaari nating maranasan ang presensya ng Diyos, na tayo nagkakaroon ng ibayong kalakasan dahil nararamdaman natin ang Kanyang presensya, nararamdaman natin ang Espiritu, nararamdaman natin ang Kanyang kapangyarihan, na tayo nagkakaroon ng ibayong kalakasan habang tayo ay naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo ay maging matatag, na tayo maging malakas sa ating pong espiritual na paglilingkod, sa ating espiritual na pamumuhay. Kaya kinakailangan nandoon yung enjoyment, nandoon yung excitement, na ikaw ay aalis sa bahay, na ikaw ay pupunta kung saan nagkakatipon ang mga anak ng Diyos, na ikaw ay sabik, na ikaw ay nagagala, na ikaw ay sasamba upang puriin, walahin ang Diyos na makapangyarihan. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. At ito isang utos ng ating Panginoon. Hindi na isip mo na wala ka sa mood, na isip mo na yung tinamad ka, hindi ka sasama. Kundi ito ay isa sa mga sabihin natin, ito isang pribilege at biyaya ng Diyos upang siya'y ating masamba sa ating mahal. At ang lahat
ng mga ginagawa natin ito ay kapaki-pakinabang sa ating din po mga buhay. Ikaw, ako ay mayroong kaluluwa. Isang dahilan kung bakit kinakailangan na huwag nating pabayaan ang mga ganitong pagtitipon sapagkat kailangan natin sa ating pong mga buhay ang salita ng ating Diyos na makapangyarihan. Kaya sa 1 Peter chapter 2 verse 2, na ganito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. As newborn babes desire the sincere milk of the word that he may grow thereby. So, nasayin natin, kasabitan natin, at nandiyan yung katulad daw po ng sanggol sa gatas ng kanyang ina. At ngayon, karamihan, iba't ibang gatas yung pinaiinam sa bata. Pero ang pinag-uusapan nito, sinasabi ng banal na kasulatan sa Tagalog na gaya ng sanggol. Ang sabi po ng Biblia, na gaya ng sanggol na bagong panganak, ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan ito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Upang pakainin natin ang ating mga kaluluwa upang tayo po ay lumago. Kaya mahalaga na sa ganitong pagtitipon kung bakit iniuutos ng Diyos na huwag nating pababayaan ang ganitong pagtitipon ng araw ng pagsamba sapagkat kailangan na kailangan natin sa ating buhay ang mga buhay na salita ng Diyos. Sapagkat ang mga salita ng Diyos, ito'y pawang buhay at pawang espiritu. Hindi literal na pagkain, kundi ang salita ng Diyos. Uulitin ko po kung bakit sinabi ng ating mahal na Panginoon sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every sumikap sa halip na tayong lahat, kabilang po yung mga manggagawa, na tayo talaga dapat ay magsumikap na palaging magkaroon ng kasabikan sa mga salita ng ating minamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil yung kaluluwa natin, hindi literal na pagkain ang pagkain po nito. Kundi ang kaluluwa natin, ang pagkain po nito ay ang mga salita ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan sa John 5:39, ito ba po ang nakasaad? Nang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang at ang mga ito'y siya na nagpapatuto tungkol sa akin. 2 Timothy chapter 2 verse 15, na ganito po ang nakasaad sa King James Version po, na ganito po ang nakasaad. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The word of truth. So, kinakailangan na ito po ay ating pag-aralan, na ito ay ating saliksikin, na ito ay ating pagbulay-bulayan, sapagkat ito ay kapaki-pakinabang sa atin. So, hindi lamang na ating binasa, kundi kinakailangan na ito ay ating inuunawa, na ito ay ating sinasaliksik kung anong ibig sabihin
Sapagkat kung mali ang pagkaunawa natin at hindi rin natin ito naunawaan, anong kabuluhan ng mga salita ng Diyos na ating binabasa o maging sa oras ito na ating magdalawin. Kaya sabi ng Biblia, pag-aralan, ito ay saliksikin sapagkat ito ay kapaki-pakinabang sa ating pong mga buhay. Isang dahilan kung bakit kinakailangan na tayo ay narito na tayo'y dumadalo sa mga pagtitipon sapagkat ang mga salita ng Diyos ito'y ating dapat pag-aralan na ito ang dapat nating unawaan ng lubusan kung gaano ito kahalaga sa ating pong mga buhay. Sa sobrang busy natin, wala na. Ibuksan man ang Biblia, hindi natin nabubuksan. Pero sa mga ibang bagay, tayo ay mayroong panahon, tayo ay mayroong oras, subalit ang mga bagay nito, kung ating titingnan, ito naman po ay walang kabuluhang bagay. Mas pinababayaan natin yung mas mahalaga na ito'y kapaki-pakinabang ng ating buhay, ng ating mga kaluluwa upang tayo ay maligtas. Kaya po mga kapatid, mahalaga po ang bawat pagdalo natin sa bawat pagtitipon. Sapagkat ito rin ang magiging paraan upang tayo ay lumago. Bagamat sabi ni Paul, mayroong nagtanim, mayroong nagdilig, pero ang Diyos ang siyang nagpapala. Kaya kapag tayo ay pumunta sa ganitong mga pagtitipon, mga kapatid, maging seryoso. So maliban sa ating mga sarili, kung sabi nga ng banal na kasulatan, maging sa aklat ng 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Nang sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Corinto ay ganito, ngayon tungkol sa bagat sa mga banal ay gawin din naman ninyo gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginawa upang huwag nang gumawa ng mga bagan sa pagparian. So, anong ibig sabihin po? So, kinakailangan na maging ang ating mga sarili ay ating ialay sa ating Panginoon. Meron din pong tithes and offering na dapat ito magkaloob sa gawain ng Panginoon upang ito'y magamit sa kanya pong ministry. So mga kapatid, hindi ko na po gaano mahabahin ang aking sasabihin. Bagamat may pagkataon, ito na po ay inyong napakinggan at narinig, pero binibigyan din ko po sa inyo, maging sa oras nito, na ang ganitong mga pagkikipon, ang pananambahan, ito'y sadyang napakahalaga sa ating pong mga buhay. Na huwag nating pababayaan sapagkat ito ay isa sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, tayo po, ulitin ko po, ay kinakailangan na magkaroon ng iba yung kalakasan at sa
magitan din po ng ganito pong mga pagtitipon, tayo ay nakakakuha